Tinawag ni Qin ang prinsesa para tanungin ang kalagayan nito pero hindi man lang ito lumingon na parang wang naririnig. Sa halip ay sumigaw lamang ito habang nakaturo sa loob ng gusali at galit na sinabi na kung hindi lamang siya kasalukuyang nanghihina ay matitikman nila ang matinding ganti mula sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nilingon na ni Princess Miao Miao si Qin at agad itong nagtanong kung bakit ito naruroon. Hindi naman agad nakasagot si Qin dahil napansin niyang tila dumaan ang prinsesa sa isang matinding pagsubok sa loob ng gusali kaya hindi niya maiwasang mag-alala para rito. Napansin naman ni Princess Miao Miao ang matalim na titig ni Qin na tila naaawa sa kanyang kalagayan kaya agad niyang inayos ang kanyang tindig at ang mga punit niyang kasuotan gamit ang kanyang aura bago muling tanungin si Qin kung ano ang pakay nito sa lugar. Kasabay nito ay tinanong din niya kung nakuha na ba nito ang Stone of the Abyss at ang 9 Variation Flower na ipinahanap niya. Nais sanang biruin ni Qin ang prinsesa gamit ang dalawang kayamanan kaya sinabi niyang hindi niya ito ibibigay hanggat hindi nito sinasabi kung ano-anong kayamanan pa ang matatagpuan sa loob ng 9 Underworld Palaces. Hindi nagustuhan ni Princess Miao Miao ang biro ni Qin kaya agad niya itong pinagsasampal ng paulit-ulit sa pag-aakalang maaaring sinapian na ito ng mga martial ghost na kumakalat-kalat sa paligid. Lumipas ang ilang sandali ngunit wala namang kakaibang nangyari kay Qin kaya napagtanto ng prinsesa na nasa tamang katinuan pa rin ito at hindi kontrolado ng anumang espiritu. Sa huli ay agad ding iniabot ni Qin ang dalawang kayamanan habang halos maiyak na humihingi ng paumanhin at sinasabing nagbibiro lamang siya. Napalabas naman si Princess Miao Miao ng nakakatakot na aura at mahigpit na binalaan si Qin na mag-ingat sa mga biro nito sa hinaharap dahil maaaring iyon mismo ang maging dahilan ng kanyang kamatayan. Matapos maibigay ang mga kayamanan ay mabilis na tumalikod si Qin at naglakad palayo sa prinsesa dahil natatakot siyang baka bugbugin siya nito kapag may muli siyang nasabing hindi nito magugustuhan. Ngunit nang mapansin ng prinsesa na tumatakas na siya ay agad siya nitong pinatigil sa di malaman na dahilan. Wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod at lumingon sa prinsesa habang nagtatanong kung ano pa ang kailangan nito. Dahan-daang lumapit si Princess Miao Miao habang may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha na tila may masama na namang binabalak. Dahil dito ay napasigaw si Qin at nagmakaawang huwag na siyang bugbugin. Pagkalapit ng prinsesa ay agad niya itong sinigawan at tinanong kung iyon ba talaga ang tingin nito sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay tapat na tumango si Qin bilang pagsang-ayon pero hindi iyon nagustuhan ni Princess Miao Miao kaya muli niyang sinampal ang ating bida sabay tinitigan ng matalim at inutusang ulitin ang sagot nito. Dahil hawak na naman siya ng prinsesa at ayaw na niyang mabugbog ay agad niyang binawi ang kanyang sinabi at sa halip ay pinuri niya si Princess Miao Miao. Sinabi niyang ito ang pinakamagandang babae sa buong mundo at walang sinumang makapapantay sa kagandahan nito kaya naman lahat ng nilalang na makakasalubong nito ay tiyak na mahuhumaling. Sa papuring iyon ay agad na lumambot ang ekspresyon ni Princess Miao Miao at binitawan na rin si Qin. Napabuntong hininga naman ang ating bida dahil pakiramdam niya ay muli na naman siyang nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik sa pagiging seryoso ang kanilang pag-uusap. Tinanong ni Qin kung bakit siya pinigilan ng prinsesa sa pag-alis. Sumagot naman agad si Princess Miao Miao na ang orihinal niyang balak ay paalisin na lamang siya sa lugar ngunit matapos ang ilang sandaling pag-iisip ay nagpasya siyang bigyan si Qin ng isang napakalaking oportunidad na samahan siya sa loob ng mga gusali. Sa alok naman ni Princess Miao Miao ay tuwang-tuwa si Qin kaya agad niya itong tinanong kung anong klaseng oportunidad ang tinutukoy nito. Tumugon si Princess Miao Miao na magtutulungan silang makuha ang Hidden 10th World Treasure kasama ang lahat ng iba pang kayamanang nasa loob. At ang paghahatian naman daw nila ang kanilang makukuha kung saan 10% ang mapupunta kay Qin. Nang marinig ni Qin ang alok ng prinsesa ay agad siyang napa-atras dahil para sa kanya ay masyado siyang lugi kung 10% lamang ang kanyang makukuha habang ang natitirang 70% ay mapupunta kay Princess Miao Miao. Dahil dito ay hindi na niya pinakinggan pa ang prinsesa at agad na tumalikod upang umalis gayong wala na siyang balak pumasok sa loob kasama ito. Nang makitang paalis na si Qin ay agad siyang hinabol ni Princess Miao Miao at itinaas ang hatian sa 20%. Gayunpaman ay nagpatuloy lamang si Qin sa paglalakad at hindi man lang ito nilingon.
Muli na namang itinaas ng prinsesa ang alok sa 30% ngunit kagaya ng nauna ay hindi pa rin kumibo si Qinyan at tuloy-tuloy lamang ang paglayo sa 9 underworld palaces. Sa huling pagkakataon ay bahagyang nainis na si Princess Miao Miao kaya muli niyang itinaas ang alok sa 40% habang sinasabing iyon na ang pinakasagad na kaya niyang ibigay dahil 60% na lamang ang matitira sa kanya. Pagkarinig ni Qinyan sa bagong alok ay bigla siyang huminto sabay lumingon sa prinsesa at nakangiting pumayag na samahan ito sa loob. Sa mabilis na pagsang-ayon ni Qinyan ay napailing na lamang si Princess Miao Miao dahil napagtanto niyang tila nautakan siya nito. Gayunpaman ay wala na rin siyang nagawa dahil kailangan niya ang tulong ni Qinyan. At dahil sabik nang makapasok sa loob ay agad na tinanong ni Qinyan ang prinsesa kung ano ba talaga ang Hidden 10th World Treasure at kung paano siya makakatulong dito. Isiniwalat naman agad ni Princess Miao Miao na ang kailangan niya ay walang iba kundi ang Divine Eyes ni Qinyan upang mahanap ang mga kahinaan ng mga formation na nagpoprotekta sa mga kayamanan sa loob ng mga tore. Nalaman pa niya na sa kasalukuyan ay wala siyang sapat na lakas upang puwersahang wasakin ang mga iyon kaya kailangan nila na hanapin ang kahinaan ng mga ito. Nang marinig naman ni Qinyan ang paliwanag ng prinsesa ay agad na kumislap ang kanyang mga mata sa pananabik at masaya niyang inaya si Princess Miao Miao na pumasok na agad sila sa loob. Matapos ang kanilang kasunduan at maikling paliwanagan ay agad na silang pumasok sa loob ng palasyo sa pangunguna ni Princess Miao Miao. Pagpasok pa lamang nila ay agad nang bumungad sa harapan ni Qinyan ang isang napakalakas na sandata na labis niyang ikinamangha. Ang sandatang nasa kanilang harapan ay isang Xiantian weapon at isang antas iyon ng sandata na mas mataas kaysa mystic weapon at Haotian weapon. Kagaya ng cultivation ng mga martial artist na may iba't ibang realm mayroon ding iba't ibang rango ang mga sandata at magsisimula iyon sa mystic, Haotian, Xiantian, Emperor, at Saint weapon. Ang Xiantian weapon na nasa kanilang harapan ay hindi pangkaraniwan dahil mayroon itong sariling kamalayan at isang bagay na tunay na napakabihira. Sa buong Luhe Kingdom ay halos wala pa sa 10 ang nagtataglay ng ganitong uri ng sandata kaya napakapambihira na makatagpo ng ganito. Habang manghang-mangha si Qinyan sa Xiantian weapon ay hindi naman ito pinansin ni Princess Miao Miao dahil para sa kanya ay masyado pa itong mababa at walang halaga. Sa halip ay agad niyang inutusan si Qinyan na suriin ang defensive formation na bumabalot sa sandata. Walang pag-aalinlangan namang sumunod si Qinyan at agad na ginamit ang kanyang Divine Eyes. At sa sandaling gamitin niya ang Divine Eyes ay malinaw niyang nakita ang napakalakas na barrier na bumabalot sa Xiantian weapon. Hindi siya makapaniwalang ang sandatang kanina pa niya pinagmamasdan ay pinuprotektahan pala ng isang napakalakas na formation. Maliban pa doon ay malinaw niyang naramdaman ang nakakatakot na killing intent na nakapaloob dito. Napalingon siya kay Princess Miao Miao at sa kanya lubos na naunawaan kung bakit humingi ito ng kanyang tulong dahil kahit ang lakas nito bilang isang martial ancestor realm expert ay hindi sapat upang harapin ang naturang formation ng mag-isa. Napansin naman ni Princess Miao Miao ang seryosong ekspresyon ni Qinyan kaya agad niya itong tinanong kung ano ang problema at kung kaya ba nitong mahanap ang kahinaan ng formation. Ngumiti lamang si Qinyan at sinabing wala itong magiging problema dahil kaya niyang resolbahin ang formation. Kaagad niyang sinimula ng pagsusuri at sa paglipas ng ilang sandali ay unti-unti nang nagkaroon ng reaksyon ang formation. Dahan-dahan itong nagsimulang magbitak-bitik hanggang sa tuluyan ng mahanap ni Qinyan ang pinakamahinang bahagi nito. Nang makumpirma niya ang tamang punto ay agad niyang inipon ang kanyang lakas at buong tapang na pinakawalan ang kanyang atake. Sa isang malakas na pagsabog ay matagumpay niyang winasak ang defensive formation nang hindi man lamang siya napinsala nito. Si Qinyan na sabik ay agad na lumundag upang kunin ang Xiantian weapon sa pag-aakalang makikipag-agawan dito si Princess Miao Miao. Subalit nang makita ni Princess Miao Miao ang pagmamadali ni Qinyan ay bigla siyang kinabahan kaya dali-dali niya itong sinigawan at pinigilan. Sinabi niyang hindi maaaring kunin ni Qinyan ang Xiantian weapon dahil kapag ginawa niya iyon ay hindi na nila makikita pa ang Hidden 10th World Treasure sapagkat isang kayamanan lamang ang maaaring kunin sa loob ng bawat gusali. Sa babalang iyon ay agad namang umatras si Qinyan at hindi na itinuloy ang balak niyang kunin ang sandata. Tumalikod siya sa Xiantian weapon at pinili niyang paniwalaan ang sinabi ng prinsesa.
Subalit habang nakatalikod siya ay biglang nagsimulang manginig ang Xiantian weapon sa kanyang likuran. At pagkatapos nun ay kusa itong lumipad patungo sa kanya kaya sa labis niyang pagkabigla ay automatiko niya itong nasalo ng hindi namamalayan. Sa mismong sandali namang mahawakan ni Qin ang Xiantian weapon ay bigla na lamang gumuho ang itaas ng gusali at nagsimulang bumagsak ang malalaking tipak ng bato mula rito na tila ba nawawasak na ang buong palasyo. At bago pa man sila matabunan ay mabilis na tumakas sina Qin at Princess Miao Miao palabas ng gusali. Pagkalabas nila ay tuluyan ng bumagsak ang isa sa mga palasyo ng 9 Underworld Palaces. Kasunod nun ay biglang lumutang sa himpapawid ang mga guho ng nasirang palasyo at nagsimulang umikot sa ere sa hindi malamang dahilan. Hindi nagtagal ay unti-unti itong nagsama-sama hanggang sa mabuo ang isang napakataas na 9-floored underworld pagoda. Sa nasaksihang iyon ay tuluyang nabigla si Qin samantala si Princess Miao Miao naman ay galit na sumigaw at sinabing dahil sa ginawa ng ating bida ay hindi na nila kailanman makikita ang hidden 10th world treasure. Mariin namang ipinagtanggol ni Qin ang kanyang sarili at sinabi niyang wala siyang kasalanan dahil kusa namang lumipad ang Xiantian weapon patungo sa kanyang mga kamay at wala siyang nagawa upang pigilan iyon. Magagalit pa sana si Princess Miao Miao ngunit pinigilan na lamang niya ang kanyang sarili dahil wala na rin namang mababago sa nangyari. Sa halip ay inaya na lamang niya si Qin na magtungo sa 9-floored underworld pagoda upang kunin ang mga natitira pang kayamanan sa loob. Pero bago sila tuluyang pumasok ay pinatigil muna ni Qin si Princess Miao Miao upang magtanong. Nais niyang malaman kung paano nila maiiwasan ang nangyaring insidente at kung ano ba talaga ang tinatawag nitong hidden 10th world treasure. Sa tanong ni Qin ay ipinaliwanag ni Princess Miao Miao na ang mga salitang nakaukit sa harapan ng bawat gusali ay binubuo ng makapangyarihang siyam na simbolo, Lin, Bing, Dao, Zi, Jie, Xin, Lai, Zai, at Chen. Ang bawat simbolo raw na iyon ay katumbas ng isang emperor weapon at kapag matagumpay nilang nakolekta at napagsama-sama ang siyam na simbolong iyon ay mabubuo ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata sa buong kontinente na isang top-tier dominator weapon. Dagdag pa niya na sa pamamagitan lamang ng pagkolekta sa lahat ng siyam na simbolo ay saka pa lamang nila malalaman ang tunay na anyo ng hidden 10th world treasure kaya ang kayamanang iyon daw ang pinapangarap makuha ng lahat ng makapangyarihang nilalang. Nang marinig ni Qin ang paliwanag ng prinsesa ay tuluyan siyang nabigla at saka lamang niya lubos na naunawaan kung gaano kalaking oportunidad ang nasayang dahil sa kanyang pagkakamali. Kung ang siyam na simbolo pa lamang ay sapat na upang makabuo ng isang top-tier dominator weapon na kayang manaig sa buong kontinente gaano pa kaya kalakas ang hidden 10th world treasure na mas mataas pa ang antas kaysa rito. Si Princess Miao Miao na hindi pa rin makaahon sa panghihinayang ay muling nagsalita at sinabing ayon sa mga sinaunang alamat ang sinumang makakuha ng hidden 10th world treasure ay magkakamit ng isang pambihirang kapangyarihang kayang yumanig sa langit at lupa. Pagkatapos sabihin iyon ay muli niyang sinisi si Qin dahil sa napakalaking oportunidad na kanilang nawala gayong sila lamang ang naruroon at tanging sila lamang sana ang may kakayahang makuha ang kayamanang iyon. Habang patuloy na sinisermonan ni Princess Miao Miao si Qin ay bigla namang may isang misteryosong simbolikong salita na sumulpot sa isipan ni Qin at nagmulat sa kanya sa isang nakagigimbal na katotohanan. Napahinto siya at malalim na pinag-isipan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Unti-unti niyang napagtanto na maaaring ang Divine Battle Spirit na kanyang taglay ay may malalim na koneksyon sa hidden 10th world treasure. Napansin naman ni Princess Miao Miao ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Qin kaya itinigil niya ang panenermon at agad na tinanong kung ano ang nangyari rito. Subalit hindi ito sinagot ni Qin at sinabi na lamang na ipagpatuloy ni Princess Miao Miao ang kanyang sinasabi. Ipinagpatuloy naman ng prinsesa ang kanyang paliwanag ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na sermon ang kanyang sinabi. Direkta niyang binanggit kay Qin na bagamat nawala na ang oportunidad nilang makuha ang hidden 10th world treasure ay marami pa ring mahahalagang kayamanan ang matatagpuan sa loob ng 9-floored underworld pagoda na maaari nilang makuha. Dahil dito ay muli niyang inalok si Qin na magtungo sila roon at pantay nilang paghahatian ang lahat ng kanilang makukuhang kayamanan. Sa alok na pantay na hatian ay agad na sumang-ayon si Qin dahil bagamat siya ang susi upang mabasag ang mga formation ay alam niyang kakailanganin pa rin niya ang proteksyon ni Princess Miao Miao kung sakaling may makaharap silang makapangyarihang nilalang sa loob.
Matapos ang kanilang kasunduan ay muling pinangunahan ni Princess Miao Miao ang pagpasok sa malaking gusali at agad namang sumunod si Qin Yan. Pagpasok pa lamang nila ay naramdaman na nila ang presensya ng napakaraming Martial Emperor Realm Beast na nagtatago sa kadiliman. Bilang pinakamahina sa kanilang dalawa ay si Qin Yan agad ang pinuntirya ng mga halimaw. Subalit bago pa man makalapit ang mga ito ay mabilis na siyang pinrotektahan ni Princess Miao Miao. Agad nitong inilabas ang kanyang mga sandata at walang pag-aalinlangang pinaslang ang mga Martial Emperor Beast na sumugod kay Qin Yan. Matapos mapaslang ang mga unang grupo ng mga halimaw ay lumutang si Princess Miao Miao sa ere at nagsimulang bumuo ng isang makapangyarihang formation na tinatawag na Seven Deadly Blade Formation gamit ang kanyang 7 sandata. Hindi nagtagal ay tuluyan niya itong nabuo at sa isang iglap ay mabilis na nagsimulang maghasik ng kamatayan ang 7 lumilipad na sandata. Isa-isang bumagsak ang mga Martial Emperor Beast na madaanan ng mga ito at walang ni isa mang nakaligtas sa mabagsik na pag-atake. Habang pinagmamasdan ni Qin Yan ang nangyayari sa kanyang harapan ay hindi niya maiwasang mamangha sa ipinapakitang lakas ni Princess Miao Miao. Hindi niya lubos maisip na ganito pala kalakas ang prinsesa. Kasabay ng paghanga ay nakaramdam din siya ng kaunting takot dahil napagtanto niyang bilang isang Martial Ancestor Realm Expert ay sapat na marahil ang isang titik lamang nito upang tapusin ang kanyang buhay. Dahil dito ay lihim niyang napagpasyahan na hanggat maaari ay iiwasan niyang galitin ang prinsesa upang manatiling maayos ang kanilang samahan. Habang pinagmamasdan ni Qin Yan ang labanan ay bigla niyang napansin ang isang Martial Emperor Beast Core na nahulog mula sa isang bangkay. Agad niya itong dinampot at nang maramdaman ang makapal na enerhiyang taglay nito ay halos mapatalon siya sa tuwa dahil isa itong tunay na Martial Emperor Beast Core na napakataas ng halaga. Mas lalo pa siyang natuwa nang mapansin niyang sunod-sunod na ring nahuhulog ang iba pang Beast Core mula sa mga bangkay ng mga halimaw. Dahil dito ay naisip niyang sapat na ang mga ito upang yumaman siya ng ilang sandali matapos mabayaran ang kanyang utang. Sa sobrang kasabikan ay agad na nagsimulang pulutin ni Qin Yan ang lahat ng Beast Core na kanyang makita at inangkin ang mga ito kahit pa si Princess Miao Miao ang tunay na pumaslang sa mga Martial Emperor Beast. Samantala ay patuloy namang nakikipaglaban ang prinsesa sa napakaraming halimaw. Bagamat mas malakas siya sa mga ito ay hindi pa rin niya maiwasang masugitan dahil napakarami nilang sabay-sabay na sumusugod. Maya-maya pa sa matinding pagkainis ay nagpakawalas si Princess Miao Miao ng isang napakalakas na atake na agad nagpabagsak sa napakaraming Martial Emperor Beast. At sa pagkakataon na iyon ay nagkaroon siya ng tsansa na lingunin si Qin Yan. Ngunit ang nadatnan niya ay ang binatang abalang-abala sa pagpupulot ng mga Beast Core habang siya ang naghihirap na lumalaban sa mga halimaw. Batid ni Princess Miao Miao na hindi basta-basta mauubos ang mga Martial Emperor Beast kaya agad niyang inutusan si Qin Yan na umakyat na sila sa ikalawang palapag ng pagoda bago pa tuluyang maubos ang kanyang lakas. Ngunit nagbingi-bingihan lamang si Qin Yan at ipinagpatuloy ang pagpupulot ng mga Beast Core na tila wala ng ibang mahalaga sa kanyang paningin. Dahil tuluyan nang nawala ng pasensya si Princess Miao Miao ay bigla niya itong sinipa ng malakas papunta sa ikalawang palapag. Sa lakas ng sipa ay lumipad si Qin Yan sa ibabaw ng nagkukumpulang Martial Emperor Beast. Nang makita ng mga halimaw ang lumilipad na Qin Yan ay sabay-sabay silang sumugod upang salakayin ito. Pero sa mismong sandaling iyon ay dumating muli si Princess Miao Miao habang hawak sa kanyang kamay ang isang napakalakas na kidlat na kanyang inipon. Walang pag-aalinlangan niya itong ibinato sa gitna ng nagkukumpulang Martial Emperor Beast at sa isang napakalakas na pagsabog ay agad na naglaho ang napakaraming halimaw sa lakas ng kanyang pag-atake. Sa naganap na pagsabog sa harapan ni Qin Yan ay maraming napaslang na mga Martial Emperor Beast at muli niyang nakita ang mga Beast Core na nagkalat sa kanyang harapan. Kaya naman agad na naman siyang nagmadaling pulutin ang mga ito kahit na kanina pa siya sinasabihan ni Princess Miao Miao na magtungo na sa ikalawang palapag. Nang makita ni Princess Miao Miao ang ginagawa ni Qin Yan ay muling nag-init ang kanyang dugo. Subalit sa pagkakataong iyon ay hinayaan na lamang muna niya ito at ipinagpatuloy ang pagpaslang sa mas marami pang Martial Emperor Beast upang mas marami ring Beast Core ang makuha ni Qin Yan lalo na't malapit na rin naman sila sa lagusan patungo sa ikalawang palapag. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na ring nakaakyat sina Qin Yan sa ikalawang palapag. Makikita namang tuwang-tuwa ang ating bida habang isa-isang binibilang ang mga Beast Core na kanyang nakolekta.
Nang matapos ang kanyang pagbibilang ay nalaman niyang nakakuha siya ng 300 Martial Emperor Beast Core. Habang abala si Qin Yan sa pagsasaya sa kanyang mga nakuha ay wala namang pakialam si Princess Miao Miao at hindi man lang niya hiningi ang mga Beast Core kahit napakalaki ng halaga ng mga iyon. Sa isip-isip ng prinsesa ay walang halaga ang mga Beast Core kumpara sa mga kayamanang makukuha pa nila sa mas matataas na palapag ng pagoda kaya hindi na niya iyon pinansin. Maya-maya pa habang abala ang ating bida sa kanyang mga Beast Core ay may napansin si Princess Miao Miao na biglang sumulpot sa kanilang gilid kaya agad niya itong nilapitan. Ang bagay na kanyang pinuntahan ay isang malaking kristal na naglalabas ng napakalakas na enerhiya. Subalit nang makalapit siya rito ay bigla na lamang siyang tumalsik pabalik dahil sa makapangyarihang formation na nagpo-protekta rito. Sa nangyaring pagtilapon kay Princess Miao Miao ay nagulat si Qin Yan kaya agad niya itong tinanong kung ayos lamang ba ito. Matapos tumilapon si Princess Miao Miao sa malayo ay sunod-sunod namang nagsulputan ang mas marami pang malalaking kristal hanggang sa halos mapuno ng mga ito ang buong ikalawang palapag. Ang mga kristal na nasa harapan ni Qin Yan ay pawang mga Arcane Realm Stone na may napakataas na halaga. Nang makita niya ang mga ito ay halos maglaway siya sa kasabikan dahil sa tansya niya ay aabot sa 1,000 piraso ang naruroon sa loob ng palapag. Makalipas ang ilang sandali ay nakabalik na rin si Princess Miao Miao sa kanyang tabi. Makikita namang nagtamo ito ng bahagyang pinsala dahil sa nangyari kaya agad nitong binalaan si Qin Yan na mag-ingat sa Ancient Seal na nakapalibot sa mga Arcane Realm Stone. Sa narinig ni Qin Yan ay naging seryoso siya at agad na ginamit ang kanyang Divine Eyes upang pag-aralan ang lakas ng Ancient Seal dahil nais niyang malaman kung paano nito napinsala maging ang isang peak martial ancestor realm expert na kagaya ni Princess Miao Miao. Sa kalagitnaan ng pagsusuri ni Qin Yan sa Ancient Seal ay labis siyang namangha sa kanyang nakita dahil hindi maitatangging napakalakas ng formation na iyon. Bigla namang tinanong siya ni Princess Miao Miao kung kaya ba ng ating bida na resolbahin ang Ancient Seal. Agad namang sumagot si Qin Yan at sinabing kayang-kaya niya itong gawin subalit nais muna niyang makasiguro na pantay talaga nilang paghahatian ang lahat ng Arcane Realm Stone na kanilang makukuha. Agad namang sumang-ayon si Princess Miao Miao dahil yun naman talaga ang kanilang napagkasunduan. Ngunit naisip na naman ng hangal nating bida na pagtripan ng prinsesa kaya agad siyang naglabas ng papel at panulat upang gayahin ang ginawa noon ni Princess Miao Miao sa kanya. Subalit taliwas sa kanyang inaasahan ay bigla na lamang siyang sinapak ng prinsesa nang walang anumang babala, kasabay nito ay mariin siyang pinagbantaan na kung mag-aaksaya pa siya ng oras sa kalokohan ay tuturuan pa siya nito ng mas matinding leksyon.